tulong ng All the Answers, alamin natin kung ano ang pagkakapareho ng submarine at ultrasound machine. Paano nga ba gumagana ang ating utak? Ano ang living thing na walang utak? Ano ang pinakamabilis na hayop sa lupa? Gaano karaming hotdog ang kayang kainin ng tao sa loob ng 10 minuto? Nagagamit ng mga dolphins ang iba't ibang senses para makakain, gumalaw at mag-usap. At isa sila sa inspirasyon ng high-tech na sasakyang sinasabi ko. Kung ang mga hayop ay nakakapag-navigate sa tulong ng echolocation, tayo naman ay nakaimbento ng sonar na ginagamit sa submarines. Ang sonar o sound navigation and ranging ay kapareho ng echolocation na ginagamit ng mga hayop. Lalabas ito ng tunog in sequence para makadetect ng bagay, makapag-track ng movement at makapag-communicate sa ibang submarines. Inspired ng dolphins at whales ang sonar ng submarine. Dahil sa mga sea creatures na ito, may naimbento ang mga tao. Kaya kapag nakakita kayo ng submarine na umahon sa dagat, malamang ay nakita na nila ang lupang tinatayuan mo bago mo pa sila makita. Tingnan naman natin ang isa pang invention na galing sa paggamit ng sound. Sound mismo ang nasa pangalan nito. Ang mga paniki ay gumagamit ng ultrasonic sound waves para makagawa ng image. Yan din ang ginagawa ng ultrasound machine. Kung nakakita na kayo ng ultrasound ng baby bago pa ito ipinanganak, ang image na yon ay gawa ng isang computer sa tulong ng technology na nakaka-pick up ng bouncing sound waves sa mataas na frequency na hindi natin naririnig. Nabubuo ang image ng baby. Dito, sisiguro ng doktor na malusog ang baby sa tiyan ni mommy. Marami na tayong mind-blowing discoveries tungkol sa sound waves. Susunod, uusapan at pag-iisipan naman natin ang brain waves. Pero bago yan, ito muna ang brain bender question ko. True or false? Meron approximately 170 billion cells sa average na human brain. True or false? Meron approximately 170 billion cells sa average na human brain. At ang sagot ay true. May humigit kumulang na 170 billion cells sa isang human brain. 86 billion na cells doon ay mga neurons na tumutulong sa pagpadala ng signal sa utak natin. Ang sabay na signal ang ginagawa ng mga neurons tuwing nagko-communicate ang mga ito sa isa't isa at ang resulta, brain waves. Dahil sa brain waves, nagiging kasing advanced na computer ang human brain. Pinaproseso nito ang libo-libong stimuli na nag-trigger at nagpoproseso ng mga functions ng iba't ibang bahagi ng ating katawan na hindi na natin kailangan isipin. Tulad ng pagtibok ng ating puso, paghinga ng ating baga, dali ng oxygen sa dugo, ang liver, kidneys, stomach, mahaba pang listahan. At ang nagpapakilo sa lahat ng ito ay ang ating brain. Parang computer motherboard ang brain ng mga tao. Alin din ito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang brain ay nahahati sa dalawang hemispheres at sa loob ng dalawang hemispheres ay may 4 na lobes. Ang
frontal lobe ang in charge sa executive functioning tulad ng self-control, planning, reasoning, at malalim na pag-iisip. Ang occipital lobe ay namamahala naman ng vision o pagproseso sa nakikita ng ating mga mata at sa pag-unawa kung para saan ang mga ito. Ang temporal lobe ay bahagi ng cerebral cortex na nasa pagitan ng ating mga sentido. Ito ang bahala sa visual memory, language comprehension, pati na rin sa ating emotions, conscious o unconscious man. Ang huli ay ang parietal lobe. Nasa itaas ito ng temporal lobe at likod ng frontal lobe. Ang parietal lobe ay in charge sa pag-unawa natin sa space sa ating paligid at sa pagproseso ng information na may kinalaman sa touch at iba pang senses. Ang mga senses na ito ay nagko-communicate sa central nervous system sa pamamagitan ng signals na tinatawag na neural oscillations, tinatawag ding brainwaves. Ang mga rhythmic pattern o mga oscillations na ito ay gumagawa ng signal waves sa paraan na nakikita natin. Ngayon alam niyo na kung paano gumagana ang utak natin, napapaisip ka na, di ba? Lahat ng hayop ay may utak. Tama? Hindi lahat. Ang organism na nagsimula ng lahat, ilang bilyon taon na ang lumipas at hanggang ngayon ay kumikilos kahit walang utak. In fact, wala itong multiple cells. Ito ang amoeba. Minsan mukha itong uod, octopus o kaya patak ng tubig. Pero titignan nila mabuti at nakita nyo na ito ay isang single cell o unicellular organism. Ang mga amoeba ay kumikilos sa pamamagitan ng pag-extend at pag-retract ng kanilang mga katawan. Sa ganitong paggalaw, natitiyak ng scientists kung ang organism ay isang amoeba. May 4 na uri ng amoeba: protozoic, fungi, algae, at may animal amoebas din. Sa sobrang liit nila, kailangan ng microscopic camera para makunan ang mga amoeba. Nakita na natin ang speed of light, pati na rin ang speed of sound. This time, kilalanin natin ang hayop na kilala dahil sa kanyang super speed. Ang pinakamabilis na hayop sa balat ng lupa, ang cheetah. Alin dito ang totoo tungkol sa cheetah? Ang cheetah ay kayang tumakbo ng A, 50 miles per hour pababa, o B, higit sa 50 miles per hour. Ang cheetah ay kayang tumakbo ng A, 50 miles per hour pababa, o B, higit sa 50 miles per hour. Ang sagot, letter B. Kayang makipagsabayan ng cheetah sa mga kotse. Umaabot ito hanggang 60 miles per hour. Ang bilis nito, 0 to 60 miles per hour sa loob ng 3 seconds. Paano nga ba naging mas mabilis ang cheetah sa land animals? Kaya nilang lagpasan ang 20 to 25 feet sa isang mahabang hakbang dahil sa iba't ibang pisikal na aspeto ng cheetah na hindi makikita sa ibang malalaking pusa. Mahaba at muskuladong mga hita, maliit at magaan na katawan, at maluwag na balikat at hip joints. Kaya mabilis siya. Meron din siyang flexible spine na nakakatulong sa maximum reach nito. Kaya perfect specimen pagdating sa takbuhan ang cheetah. Magaling sumunod sa biktima ang mga cheetah. Ang kanilang batik-batik at golden fur ay nakakatulong sa pag-blend nila sa matataas na damo at nagsisilbing perfect camouflage nila sa ibang hayop. Kapag naramdaman ng cheetah na oras na para umatake, mabilis nitong hahabulin ang kanyang biktima. Pero hindi lang bilis ang gamit ng cheetah sa paghunting. Dahil nauubos ang lakas nito sa pagtakbo, kailangan nitong magpahinga ng kalahating oras bago kumain. Dati, nawala na sa listahan ng endangered animals ang mga cheetah. Pero ngayon, nanganganib ulit itong maging extinct dahil sa poachers, pagkasira ng kanilang natural habitat at pagtaas ng temperature dahil sa climate change. Nasa ating mga kamay para gumawa ng pagbabago sa ating planeta. Para masigurong may lugar pa ring tatakbuhan ang mga cheetah.
ilang hotdog ang kayang kainin ng isang tao sa loob ng 10 minuto? Babala, huwag gayahin ang susunod na makikita. Mga profesional at nagdaan sa pagsasanay ang mga taong inyong mapapanood. Ano pa nga ba ang madalas nilalagyan ng ketchup? Kundi ang hotdog. Ito ay hindi nawawala sa mga perya, sine o ball game. Iba't ibang city sa Amerika ay may iba't ibang signature hotdog. Sa LA, nakabalot ito sa bacon. May pickle, tomato, onion, mustard, at celery salt naman ang Chicago dog pero walang ketchup. Sa Amerika rin makikita ang capital ng hotdog. Ito ang New York. Dito nagpupunta ang mga tao mula sa ibang bahagi ng mundo tuwing American Independence Day para lumaban sa hotdog eating contest. Ang kwento ni Mortimer Matz, ang promoter ng event, may 4 na immigrants daw sa Coney Island noong July 4, 1916, nagtalo kung sino sa kanila ang pinaka-makabayan para patunayan ang kanilang pagmamahal sa paboritong pagkain ng Amerika. Simula noong 1972, taon-taon nang ginaganap ang contest na ito sa original na lugar sa Coney Island. Ang hotdog eating contest na ito ay umabot sa mainstream noong 2001, kung saan isang binata, si Takeru Kobayashi, ay nagsimulang sumalit bilang competitive eater. Si Kobayashi ay nakaubos ng 50 hotdogs sa loob ng 12 minutes, doble sa naunang record na 25, at nagawa niya ito sa kanyang unang contest sa edad na 23 years old. Si Kobayashi ay naging 6-time consecutive winner. Ang kanyang best eating record ay 53 3/4 noong 2006. Noong sumunod na taon, nagkaroon ng bagong challenger. Joey Chestnut ang nakasungkit ng record mula kay Kobayashi pagdating sa competitive eating. At nilevel up niya ito. That year, nanalo siya ng maubos niya ang 66 hotdogs sa loob ng 12 minutes. Higit sa 12 sa nagawang record ni Kobayashi. Simula ng una niyang panalo, pinaiksi na ang oras sa contest na ginawang 10 minutes mula sa 12. Chestnut ay nanalo ng 13 times out of 14 contests na sinalihan niya. Noong 2020, nagawa niya ang kanyang record na 75 hotdogs sa loob ng 10 minutes. Tayo lang mga I-Believers, huwag niyo itong susubukan sa bahay. Sana ay nabusog kayo sa impormasyon na hinain namin para sa inyo. Dahil dito sa I-Believe, basta may tanong, hahanapan namin ng sagot.